Malaking ginhawa para sa mga magulang ng mga batang may kapansanan ang pinalawak na benepisyo ng PhilHealth. Pero problema naman ang kakulangan sa mga therapist. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Ria Carlos. Hirap makapag-focus, pati na sa pagbasa at pagsulat. Ilan lang yan sa pagsubok na kinahaharap ng 11 anyos na si Jet, na nasa autism spectrum disorder. Ayon sa ina ni Jet na si Michelle, sa therapy pa lang, inaabot na ng 5,000 kada linggo ang therapy session ng kanyang anak, simula ng 4 years old pa lang ito. Noon, pahirapan pa sa pagpila dahil kulang sa therapist ang mga klinika. Hindi mo naman alam rin na kung kailan ka tatawagin doon, nakalista ka lang, di ba? Pero wala eh. Kailangan mong magtiyaga. Bukod dito, gumagastos pa sila ng 6,500 pesos kada 6 na buwan para sa psychological assessment. Pero sa expanded benefits ng PhilHealth na tinatawag na Z-Package, magiging ginhawa para sa tulad ni Nanay Michelle ang pagpapalawak ng benepisyo. Sa anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address, tataasan na ang bilang ng therapy sessions para sa mga persons with disability o PWD mula 90 hanggang 150 sessions. Sa ngayon, 14 na ospital lang sa bansa ang accredited ng PhilHealth para sa libreng therapy. 10 sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila, habang tig-2 naman sa Visayas at Mindanao. Itong nagdaang linggo, natalakay sa pagdinig ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 na libo-libong bata ang hirap makakuha ng psychological assessment, therapy, at rehabilitation. Kinausap na namin yung DOH noon at pati yung PhilHealth, and they committed that they will consider unbundling. Meaning, kunyari sa isang hospital, ang mapaprovide lang nila ay assessment by a development pediatrician or meron lang silang speech therapist, dapat magamit na rin, dapat ma-accredit yung hospital na yon as a Z-Package beneficiary. Ayon sa EDCOM-2, kaya hirap ma-accredit ang mga ospital dahil dapat lahat ng mga benepisyo ng Z-Package ay meron sila. Bawal ang tingi-tingi. Ang plano sana, magtayo ng Inclusive Learning Resource Center o mga pasilidad na mangangasiwa sa pagtuturo sa mga children with disabilities. Ayon naman sa isang occupational therapist sa Philippine General Hospital, kulang ang rehabilitation specialist sa mga pampublikong ospital, kaya umaabot sa 2 taon ang waitlist para rito. Kaya tinuturuan na lang nila ng pagte-therapy ang nag-aalaga sa pasyente. We prioritize caregiver education so that kapag bumalik sila sa amin ulit after, let's say, a year or 2 years, hindi kami talaga from scratch na. So, we make sure na equipped din and trained yung caregiver after the protocol. Tinatayang 5.1 million ang mga batang diagnosed na may kapansanan sa bansa. Pero nasa higit 100 lang ang developmental pediatrician, habang 6,000 naman ang lisensyadong occupational therapist. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Carlos, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.